Amen. Praise the Lord. Purihan po ang Panginoon. Sa araw na ito, naniniwala po ako na naihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para po sa pag-receive ng kanyang makapangyarihang salita. Tayo po ngayon ay nasa first installment ng ating brand new series. Ngayong buwan na ito, entitled Brainstorm. Itong brainstorm na ito, ibig sabihin paano mapagtagumpayan ang binabagyong isipan. So every time na binabagyo itong isip na ito, paano ka magtatagumpay dito? Paano mo maaalpasan yung ganitong klaseng bagyo sa isipan? Hindi lamang bansa ang binabagyo, kundi ang isipan din naman ng tao. Kaya nga po napaka-importante nitong malaman natin kasi nga ang bagyo ay napaka-destructive. So every time na tayo ay tinatamaan o dinadaanan nitong bagyong ito, napaka-importante na mapagtagumpayan natin ito. Dahil nga, ulitin ko, kapag nabagyo ang ating isipan, tiyak yan pwedeng magdulot ng matinding damage ito sa ating buhay. So I hope patuloy tayong kausapin ng Panginoon sa mga pag-uusapan natin sa buwan na ito dahil naniniwala po ko na kaya mo mapapakinggan ito dahil may gusto ang Panginoon na mapagtagumpayan mo sa iyong buhay. So let's get started. Alam niyo po ba, a violent battle is raging around us 24 hours per day. Isa pong napaka-violenteng gera ang nangyayari sa atin. 24 hours a day. Alam niyo po ba, in 1965, Donald Gray Barnhouse wrote a book about it called The Invisible War. So in this battle, it is the battle for your mind. And that battle is vicious. The battle is intense. The battle is unrelenting. It is unfair. Yung battle na ito sa ating isipan, sinabi ng librong ito, is unfair. Why? Because Satan never plays fair. Paano magiging fair ang kalaban? Gagawin niya na lahat madurog tayo. And the reason why it is so intense, yung battle na ito sa ating isipan, is that your mind is your greatest asset. Kung meron man napakatinding asset ang isang tao, yun ang kanyang isipan. Napansin mo ang renewal natin nangyayari sa transformation? Yung transformation ng buhay natin nangyayari sa renewal ng isip natin. So once ang isang tao, makinig po kayo maigito, hindi na ta-transform yung kanyang buhay kasi baka wala naman siyang isip na nire-renew. You will be transformed by the renewing of your mind. So your mind is your greatest asset. Napakatindi po nito para magbago yung buhay mo, para magbago yung pangyayari. Kaya lang, pipilitin ng kaaway na wasakin itong isipan na ito para nang sa gayon, hindi ka makapag-perform ng maayos. Para nang sa gayon, hindi tayo maging maayos. So yung pag-uusapan natin dito, konting disclaimer lang, at of course, para po ito sa mga nasa tamang pag-iisip naman. Ngayon, kung tatanungin natin, bakit may mga ganitong tao na bata pa lang ganito ang kanilang nangyari? God is sovereign. Alam na ng Panginoon kung ano yung magiging judgment sa taong yon, ba't magaling na judge ang ating Panginoon. Ang pinag-uusapan natin dito, ikaw at ako, na malinaw naman ang ating isipan, pero lahat ng malinaw, lahat ng maaliwalas na isipan, laging binabagyo yan. Parang sa lugar na kung saan madalas dinadaanan ng bagyo, lalo na ang Pilipinas. Kahit na may maayos tayong kapaligiran, may maayos tayong weather, dumadaan talaga ang bagyo dito. Ganito din sa ating isipan. So what to do when mental struggle hits you? What to do when mental struggle hits you? I want you to open your Bible with me in Luke chapter 22, verses 39 through 46. Luke chapter 22, verses 39 through 46. Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. On reaching to the place, he said to them, "Pray that you will not fall into temptation." He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down and prayed, "Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done." An angel from heaven appeared to him and strengthened him. Tignan niyo po verse 44. And being in anguish,
he prayed more earnestly. And his sweat was like drops of blood falling to the ground. When he rose from prayer and went back to his disciples, he found them asleep, exhausted from sorrow. "Why are you sleeping?" he asked them. "Get up and pray so that you will not fall into temptation." So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Verse 44 nakalagay dyan, "and being in anguish." Yung word na anguish dyan is the Greek word agonia. Diyan din ang galing yung English word na agony. But yung agonia dito, it means severe, makinig po kayo maigi dito, mental struggles. Severe mental struggles and emotions. Therefore, hindi lamang mahihinang tao ang nakakaranas ng matinding struggles. Kahit matinong tao, nakakaranas yan ng mental struggles or even severe mental struggles. Even Jesus Christ Himself, nakaranas ng severe mental struggles na ito and emotions. Kaya nga pagdating sa verse 44 in Easy English Bible, ganito po yung sinabi dito, Jesus began to have troubles in his mind. He prayed again even more strongly. Sweat became like blood and it fell to the ground. So mapapansin natin, kapag pala may matinding trouble sa isip natin, ang tanong ngayon, anong isusunod mo? Ang kagandahan dito, even si Jesus Christ ay nakaranas nito. The greatest man who ever lived on earth. Kaya lang ang matindi nito, kapag nagkaroon ng matinding battle sa isip mo, kapag nagkaroon ng matinding trouble ang isip natin, napaka-crucial yung next move mo. Anong next move ni Jesus Christ dito? Tignan niyo po. Jesus began to have troubles in his mind and prayed again, even more strongly. So napakatinding tool ng panalangin. Napakatinding, alam niyo po yon, bagay na ginagamit ng Panginoon ang panalangin para nang sa gayon mapagtagumpayan itong greatest battle sa buhay natin. Kaya nga may kasabihan po mga kapatid, that the greatest battle, hindi mo siya matatagpuan sa ibang mga battlefield. Ang pinakamatinding battlefield sa buhay natin ay matatagpuan sa ating isipan. Pinakamatinding battlefield. Kaya nga, sinabi nila kapag natakot ka ng kalaban, talo ka na 50% of your battle. Bakit? Hindi ka pa nakikipaggera, pero yung gera sa isipan mo, talo ka na. Kalahati ng laban, talo ka na. Kaya nga, ano yung susunod mo na gagawin? Si Jesus Christ, He prayed even more. Alam niyo po, madaling manalangin kapag okay, pero mahirap kapag may agony ka na. Pag may mental struggle ka na, lalo na pag may severe mental struggle ka na, maniwala ka, nakakabaliw ang problema. Lalo na kapag tumitindi na. Nakakasira ng buhay ang problema kapag tumitindi na. Kaya nga, napaka-importanting gamot ang panalangin. Napaka-importanting weapon ang panalangin. S.D. Gordon once said, the great people of the earth today are the people who pray. Ulitin ko the great people of the earth today are the people who pray, not those who talk about prayer. Magkaiba ang totoong nananalangin sa pinipreach lang at pinag-uusapan lang ang panalangin. So join me in our message today entitled Battle of the Brain. Battle of the Brain. So mapapansin natin dito, may matinding battle dito sa isip ng ating Panginoon. Isang isip na kung saan, if you're willing, Father, take this cup from me. Tapos sabi niya, yet not my will, but yours be done. So how to pray like Jesus when mental struggle hits you? How to pray like Jesus when mental struggles hit you? So number 1, verses 39 hanggang 41. Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. On reaching the place, he said to them, pray that you will not fall into temptation. He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down, and prayed. How to pray like Jesus when mental struggle hits you? Number 1, pray seriously. Pray seriously. Napaka-importante ng seryosong panalangin.
Serious means substantial in terms of size, number, or quality. So paano mo, ito maganda, paano mo ko malalaman kapag seryoso talagang isang tao sa pananalangin? Nung si Jesus Christ nagkaroon ng mental severe struggle, ay ano yung next move niya? Panalangin. So matinding weapon pala ang prayer pagdating sa severe mental struggle. Kaya nga napansin mo, kapag may mental struggle ka, isa sa tinatanggal ng kaaway, lumapit ka kay Lord. Tatamarin ka, mawawalan ka na ng trust sa Kanya, mawawalan ka na ng pananampalataya, o kaya nananamlay ka. Bakit? Alam ng demonyo, alam ng kalaban na matinding weapon para sa Kanya ang panalangin. Nung si Jesus Christ tinamaan nito, ano yung next move niya? Kaya yung next move mo, ang may kinalaman para mapagtagumpayan mo, yung last struggle mo. So si Jesus, una, seryoso niya ang panalangin. Pansinin po natin, paano ito? First, do it habitually. 39 hanggang 40, Jesus went out as usual to the Mount of Olives. As usual. Sinabi dito, to the Mount of Olives, and his disciples followed him. On reaching to the place, he said to them, pray that you will not fall into temptation. Yung Greek word po na ginamit dito na as usual. Ito po yung Greek word na habit. It means habit or usage or custom. Kaya nga sinabi, mapapansin natin, habit na pala ni Jesus Christ itong pananalangin na ito. Ngayon ang tanong, ano ba yung mga habits mo sa buhay? Yung mga habits mo sa buhay, yan ang magbibigay ng pagkawasak sa'yo o tagumpay mo. So naging matagumpay si Jesus, makinig maigi dito, dahil sa as usual niya. So napaka-importante ng as usual natin para sa pagbagsak o pagtagumpay o tagumpay ng ating buhay. According to crosswalk.com, the Mount of Olives is a place of prayer. After the Last Supper, Scripture tells us that Jesus went out as usual to the Mount of Olives. The phrase as usual, sabi nila, shows us that the Mount of Olives was a place Jesus often went to pray. It was a place where Jesus poured out His heart to God the Father. So ito, yung madalas na pinupuntahan ni Jesus, kung babasahin natin yung account ng Gospels, yung first 4 books of the New Testament, Matthew, Mark, Luke, John, mapapansin natin na itong mountainside na ito, itong Mount of Olives na ito, same dito mo matatagpuan yung Garden of Gethsemane. Dito sa Mount of Olives na ito, mapapansin natin dito na dito madalas nananalangin ang Panginoong Sukristo. So malalaman mo na seryoso ka kapag ginagawa mo na ito regularly. So malalaman mong hindi seryoso ang tao kapag hindi niya laging ginagawa ito regularly. Malalaman mong hindi ka seryoso sa pagdi-devotion kapag hindi mo ito regular na ginagawa. Malalaman mong seryoso talaga yung tao sa iyo kapag lagi niyang ginagawa yon. At malalaman mong seryoso ka sa dream mo, sa gusto mo mapagtagumpayan, kapag lagi mong ginagawa ito, do it habitually pagdating sa pananalangin. Yan ang taong seryoso. So makinig maigi dito, habit ang sekreto para hindi ka sumabit. Pagdating sa buhay, lalo na yung mental struggle, habit ang sekreto para hindi ka sumabit. At kung meron mang tayong gagawin na habit, dapat hindi yung tayo sasabit. Kasi may mga habits sa buhay ng isang tao na dun siya sasabit. Gumagawa tayo ng isang bagay na ikasasabit natin. Ano yon? Habit din yon. At yung mga bagay naman na magbibigay ng tagumpay sa atin, yung habit mo rin yon. Makinig maigi dito. Kaya sinabi dito sa passage natin, Jesus went out as usual. Listen to this. Yung as usual mo ang magdadala sa unusual na level ng buhay mo. Yung as usual mo ang magdadala sa iyo sa unusual level ng buhay mo. Do you want an unusual level of your life? Yung hindi mo pa nararanasan. Yung mga bagay na gusto mong maranasan na hindi mo pa nararanasan ngayon. Anong sekreto dyan? Yung as usual mo. Ibig sabihin yung habit mo. Because your habit will lead you to your destiny. Do it habitually. Pagdating sa pananalangin, ito pala makakatulong sa akin ng malaki. So do it habitually. Second, do it sacrificially. Tingnan niyo po maigi in verse 39. Jesus went out as usual saan? To the Mount of Olives. On reaching to the place, He said to them, pray that you will not fall into temptation.
Pansinin niyo po, 41, he withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down and prayed. So malalaman mo na seryoso ka talaga sa pananalangin kapag ginagawa mo na ito regularly or habitually. Second, nagsasakripisyo ka na para lang mag-pray. Alam niyo po itong Mount of Olives dito, para sa kanyang kinalalagyan, saan sila galing? Sa Jerusalem. Doon sa temple siya galing. Tapos umakyat pa siya papuntang bundok. Nung tinignan ko po yung layo nito, maglalakad ka for 45 minutes. Ibig sabihin, si Jesus Christ, nagsasakripisyo para lang siya ay manalangin. So hindi kinatatamaran ang panalangin. Dapat nagsasakripisyo. Dapat nagsasakripisyo. Dapat hindi mo ito tinitingnan na burden. Dapat tinitingnan natin ang panalangin na isang napakalaking blessing. So malalaman mo na seryoso na ang isang tao pagdating sa panalangin kapag ginagawa niya na ito habitually and sacrificially. Tandaan, ang tunay na seryoso, nagsasakripisyo. Ang tunay na seryoso, nagsasakripisyo. Pray seriously. Do it habitually and seriously and sacrificially. Remember that prayer is a great weapon in our battle against temptation. Ulitin ko. Prayer is a great weapon in our battle against temptation. Kaya nga sinabi, pray that you will not fall into temptation. Therefore, kapag walang prayer, magfo-fall ka lagi sa temptation. Hindi pwede sa isang mananampalataya na hindi nananalangin. Kasi the moment na hindi mo na kinasanayan ng pananalangin, dun ka na magfo-fall sa temptation. Kaya maraming mga mananampalataya nagfo-fall sa temptation. Why? Bakit hindi na nananalangin? That's why Martin Luther said, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Imposible na Christian ka tapos wala kang panalangin. Kasi imposible rin mabuhay ka na hindi ka humihinga. So ang pagpananalangin natin ay inihahalin tulad pagdating sa paghinga natin. So how to pray? Like Jesus, when mental struggle hits you, pray seriously. Seryosohin mong manalangin. Kasi serious yung battle mo eh. Napakatinding weapon natin ang panalangin. So mapapansin mo, malalaman mo, mapagtatagumpayan mo, yung severe mental struggle na yan kapag seriously nananalangin ka. Remember, serious battle demands serious prayer. Seryoso pala yung battle mo, di seryosohin mo yung panalangin mo. Ang tanong, sino ba kasi kausap mo? Sino ba kausap mo pagdating sa panalangin? Di ba pag may sakit ka, kakausap ka ng doktor. Kapag may problema ka, kakausap ka na alam mo na may solusyon. Doon sa problema mo, may problema ka sa pera, hahanap ka na kung saan, alam mo, may pera. Pag may problema ka sa health mo, hahanap ka ng tao na kung saan, alam mo, may kakayahan, may tamang knowledge, may tamang, alam mo yun, may tamang gamit para ikaw ay mapagaling. Tingin mo ba si Lord? Kayang kang tulungan? Kaya napaka-importante na seryosohin mo ang panalangin kapag may serious battle tayo sa ating isipan. Pray seriously. Pangalawa, verses 41 hanggang 43. He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down and prayed, Father, if you're willing, take this cup from me. Not my will, but yours be done. Tignan niyo po 43. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. Number 2, pray submissively. How to pray like Jesus when mental struggle hits you? Pray seriously. Pangalawa, pray submissively. Why? First, because submission reveals your character. Alam mo po ba yung submission ng isang tao, nire-reveal niyan yung character niya. Tignan niyo po verse 42. If you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. Makinig maigi. Alam niyo po ba, ang panalangin ay hindi para ipilit ang gusto mo. Sige na Lord, hindi ganun ang panalangin. Ang panalangin ay hindi para ipilit ang gusto mo, kundi para magpasailalim sa gusto ng Diyos sa buhay mo. It should always be according to God's will, not your will. That's why submission reveals your character. Alam niyo, makinig maigi dito, when trouble grows, character shows.
Matinding agony ang nararanasan ni Lord dito. When trouble grows, character shows. Father, if you're willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. Tandaan natin, nung nandito si Jesus Christ sa mundo, may two natures siya. Ano yon? Human and divine natures. So dito yung human, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. Ang effective na prayer ay hindi pamimilit sa Diyos, kundi pag-submit sa Diyos. Ulitin ko, ang effective na prayer ay hindi pamimilit sa Diyos. Why? Baka madali ka ng permissive will. Dahil sa sobrang pilit mo, God will allow it na mangyari sa'yo. Ulitin ko, ang effective na prayer ay hindi pamimilit sa Diyos, kundi pag-submit sa Kanyang kalooban. Kaya pag hindi okay kay Lord, huwag ipilit. Kaya sabihin mo, sa comment section, huwag ipilit. Kung may katabi ka, sabihin mo, huwag ipilit. Kapag hindi okay kay Lord, huwag ipipilit. Kapag pinilit mo yan, yan na nagre-reveal sa karakter natin. Submission reveals your character. Second, submission reveals your conviction. Ibig sabihin ng conviction, ito yung mga bagay na pinapahalagahan mo. Anong mas mahalaga sa'yo? Yung kalooban mo o yung kalooban ng Diyos sa buhay mo? Tandaan natin, sabi ng Book of Proverbs, many are the plans in man's heart, but the Lord's purpose will prevail. Ending naman pala, yung kagustuhan ni Lord mananalo eh. Kawawa lang tayo. 42, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. So dito mapapansin natin may battle na agad your will versus God's will. Alam niyo po ba, yung cup na binanggit dito, if you're willing, take this cup from me. Hindi po cup ng cup ito. Hindi cup ng sabaw ito. If you're willing, take this cup from me. Yung cup na binanggit dito ni Jesus, ito yung suffering at crucifixion. And death na kakaharapin niya. Yun yung cup na yon. Kaya kung ikaw, yung humanity mo, iiwas ka siyempre dito. Pero mapapamansin natin, yung conviction ni Lord, lumilitaw. Mas mahalaga yung kalooban ng Ama kaysa dun sa nasa isipan niya nung una. Father, if you're willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. So your will versus God's will. Alam mo ba, yung conviction mo ang magpapanatili sa'yo sa panahon ng matinding pagsubok. Kaya makikita mo yung mga men and women of conviction. By the way, ang conviction, ang pundasyon ng conviction, hindi yung laman ng isip mo. Yan na naman. Hindi yan ang conviction ko. Mali ka na agad. Bakit? Babagsak ka niyan. If you're willing, take this cup from me. Sinabi ni Lord dito yet not my will, but yours be done. So ang foundation ng conviction, salita ng Diyos. Hindi yung isip mo. May battle nga sa isip mo Winamasak nga yung isip natin So gawin mo pundasyon, yung salita ng Panginoon. Mamamansin mo, even maraming mga Christian, hindi, conviction ko to kaya pala ganyan ka conviction mo na naman sinusunod mo Hindi salita ng Panginoon ang pundasyon ng conviction mo. Heaven and earth will pass away, sabi ni Jesus, but my word will never pass away. Submission reveals your conviction. Your will versus God's will. Ang masakit dito, yung will ng Father na dapat mangyari, na gustong gawin ng Panginoon Kristo, yun pa rin ang pinili ni Jesus Christ. Pero masakit yun. Cup nga Suffering. Ngayon ang tanong, ano yung mga painful na bagay na dapat mong harapin at dapat mong gawin dahil yun ang tama? Conviction. Ano yung mga bagay na kung saan kahit na painful na dapat mong gawin dahil malinaw sa'yo, malinaw kay Lord, yun ang tama. Alam mo ba? Maraming bagay na mahirap pero tagumpay ang iyong malalasap. Maraming bagay ang mahirap pero tagumpay ang iyong malalasap. Kaya nga hindi porket painful ang isang bagay, pampawasak ng buhay yun. Yung iba nga, pampabuo nga, karamihan nga dyan, pampabuo ng buhay natin. For example, i-give up mo yung bisyo na kinasanayan mo at kinaaaliwan mo, mahirap yun. Masakit, pero ilalayo ka naman sa sakit. May masakit pala na ilalayo ka sa sakit. Kaya nga ang tanong,
Willing ka ba na mag-submit dun sa kalooban ng Diyos para sa ikaaayos ng buhay mo? Ano ba? Masakit na bagay, pero yun ang magpapatatag sa'yo, magbibigay ng tagumpay sa'yo. Halimbawa, paglayo sa mga taong nilalayo ka kay Lord, winawasak ang buhay mo, minsan masakit yun eh. Di ba? Ano ba yun? Pagbibigay mo ng buo, ng tithes and offering mo, masakit-sakit yun. Masakit sa bulsa, pero ilalayo ka naman sa peste na nagbubuhos ng, alam mo yun, yung nasumisira doon sa mga pananim, peste na kung saan sumisira sa finances natin. May mga bagay na painful, pero ang tindi ng gain sa buhay natin. Kaya nga, bakit ako manghihinayang, although masakit, pero alam ko, ito'y magbibigay na matinding katagumpayan sa akin. That's why submission reveals your character. And submission reveals your conviction. Kaya nga, napaka-importante ng submission. Ito pa. Tignan niyo po yung verse 43. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. Tignan niyo po, pansinin niyo maigi ito. Bago dumating yung strength sa verse 43, meron munang submission sa verse 42. Napansin niyo po yan? An angel from heaven appeared to him and strengthened him. Bago dumating yung strength, sa verse 43, may submission muna sa verse 42. Ibig sabihin, magpapadala si Lord na magpapalakas sa'yo kapag nagpadala ka sa kalooban niya. Magpapadala si Lord ng magpapalakas sa'yo kapag nagpadala ka sa kalooban niya. Kaya ang magpapahina sa'yo, maliwala ka kapag hindi nasunod ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. So learn to pray submissively. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. Napansin mo? Ito muna, Father, if you're willing, take this cup from me. Bawi agad yet not my will, but yours be done. Tindi ng conviction ng Panginoong Kristo sa dulong-dulo. Kalooban mo pa rin, Lord. Bakit? Mas matindi yung kalooban ng ating Panginoon kaysa sa kung sino man. So learn to pray submissively din dun sa nagkaroon ng lakas. Akala natin, submission, papahinain ka. Hindi, palalakasin ka nga sa submission mo sa Diyos Remember that give up your will if it is against God's will. Remember to give up your will if it is against God's will. Father, if you're willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Tandaan, ang pinagtatagumpay ni Lord ay yung may not my will, but yours be done. Ang pinagtatagumpay ni Lord, ang pinapalakas ng Panginoon, not my will, but yours be done. Kapag may matinding mental struggles, makinig ka maigi dito, anong sinusunod mo? Yung laman ng isip na hindi maganda o yung kalooban ng Panginoon? Kaya nga, every time na ginigera at may gera sa isip na ito, tandaan natin, your mind is the greatest battlefield. Kapag may gera sa isip na ito, dapat, kung gusto mong magtagumpay, dapat meron kang not my will, but yours be done. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. Laking bagay ng submission. So pray submissively, kasi ang pinagtatagumpay ni Lord, yung may not my will, but yours be done. So how to pray? Like Jesus, when mental struggle hits you, pray seriously, number 1. Pangalawa, pray submissively. Last, but not the least. Verse 44, ganda nito, tingnan nyo. Jesus began to have troubles in his mind. He prayed again even more strongly. His sweat became like blood and it fell to the ground. How to pray like Jesus when mental struggle hits you? Number 3, pray strongly. Kapag may matinding struggle na na-hit tayo, hinihit tayo ng matinding struggle na binabagyo tayo, ginigera tayo ng matinding mental struggle na ito, pray strongly. Napansin niyo po ito? Jesus began to have troubles in his mind. He prayed again even more strongly. Strongly means to a greater degree or extent. Ibig sabihin, the more na meron tayong battle, matinding battle sa isip natin, huwag ka lang magpe-pray basta-basta. Tindihan mo lalo yung prayer life mo. First, it means more prayer. Tignan niyo po. Jesus began to have troubles in his mind. Tignan niyo po. He prayed again. Importante yun. Kaya yung iba, sige, prayer. Alam ko, effective naman talaga ang prayer.
Pero mapapansin mo nga, malalaman mo seryoso ka kapag inuulit-ulit mo ang isang bagay. Pag ginagawa mong habit. Ito, hindi lang siya minsan nanalangin. Matindi nga yung battle. Ang problema nga, minsan ka nananalangin, araw-araw ang battle. Bakit ka kumakain araw-araw? Kasi araw-araw ka nagugutom. Bakit ka nananalangin araw-araw? Kasi araw-araw may battle. Ang problema, araw-araw may battle, hindi ka araw-araw nananalangin. Yun ang mahirap. Parang araw-araw ka nagugutom, pero hindi ka naman araw-araw kumakain. O di babagsak ka. Manghihina yung katawan mo. Remember, kapag may agony, ang solution ay more, not less. Yung agony dito, sinabi natin, severe mental struggle. So kapag may agony, ang solution ay more, not less. Kaya nga more prayer. Malalaman mo you are praying strongly kapag yung panalangin mo, dinadagdagan mo. Hindi ka lang minsan manalangin. Bakit? Lagi ang battle. So the keyword in this passage is more. Kapag matindi ang struggle, more prayer, hindi more travel. Okay lang yun, pero problema, hindi ka lang pray. Pag matindi ang struggle, more prayer, hindi more kain. Kapag matindi ang prayer, pag matindi ang battle, hindi more play, kundi more prayer. Hindi more jowa, kundi more Jesus, more of Jesus, more devotion, more mentoring, more church, more life group, more giving, more praising, more faith. Importante yung more na ito. Bakit? Tinatagtag ka nga eh. Mamaya dyan, matatabunan ka na nun. Kaya importante, he prayed again. So don't forget, lagi hindi ko ito nakakalimutan. Mula nung bagong Christian pa ako, sinabi ni E.M. Bounds, more prayer, more power. Less prayer, less power. Hihina ka ng hihina kapag nililesen mo yung pananalangin mo. Pero the more na ikaw ay nananalangin, the more na ikaw ay lumalakas. So pray strongly, it means more prayer. Second, it means modified prayer. Uy, antindi nun. Bakit modify? Modify, ibig sabihin, do it in a way that is different from the norm. Hindi average na panalangin ang ginawa. Bakit? Hindi rin naman average yung prayer mo eh. Iba yung may battle ka sa isip, pero iba yung may severe mental struggle ka. Alam mo, hindi pala, parang ganito, alam mo, palang matindi yung battle mo sa kahirapan, tapos yung laban mo sa kahirapan, simple lang. Alam mo palang matindi yung laban mo mamaya, sa sports na yan na kinabibilangan mo, di mas tindihan mo din ang preparation mo. So dito, may modified prayer, ibig sabihin kakaiba. Pansinin niyo po, he prayed again, nakalagay dito sa susunod, even more strongly. Yung original word na ginamit dito na more strongly is one word only in Greek. Sa Greek, ang ibig sabihin nito, ektainos. Ibig sabihin intensely, fervently, earnestly. Kasi ang matinding sitwasyon ay nangangailangan ng matinding panalangin. Jesus prayed the hardest. Listen to this. When it was hardest to pray. Jesus prayed the hardest when it is hardest to pray. Bakit? Mahirap manalangin nga sa panahon na may matinding emotion sa mental struggle. But dun lalo si Lord nag-soak sa prayer. He prayed the hardest even when it was hardest to pray. Kaya nga sinabi sa verse 44 sa ERV, Jesus was full of pain. He struggled hard. Saan? In prayer. He struggled hard in prayer. Sweat dripped from his face like drops of blood falling to the ground. Now, to pray hard is to keep on praying, especially when it is hard to pray. Malalaman mo na kakaiba na yung panalangin mo. Pambihira, modified yung panalangin nito. Ibig sabihin, kakaiba, above average na pananalangin. When Jesus began to have troubles in his mind, and ginawa niya, he prayed again, even more strongly. So to pray hard is to keep on praying, especially when it is hard to pray. Dumadating pa yung panahon na mahirap manalangin para sa'yo. Bakit? Ayaw na ng demonyo manalangin ka kasi tapos na siya. Kasi alam ng kalaban na lalakas ka after mo manalangin. Alam ng kalaban, kapag seryoso ka manalangin at nagsasubmit ka kay Lord, kapag ikaw nagpray, talo na siya. Nakuha natin yon, lalo na pag tinindihan mo pa yung panalangin mo. Siyempre, ang gagawin ng kalaban, ibubus niya pa yan. Yung atake niya. Siyempre naman, war nga ito eh.
Spiritual warfare nga ito. So pray strongly. Nung matindi yung battle niya, di tinindahan niya rin ang panalangin niya. It means more prayer and modified prayer. So here's the secret to overcoming anguish or agony. Lalo mong tindihan ang panalangin sa panahon na napakatindi ang pasanin. Lalo mong tindihan ang panalangin sa panahon na napakatindi rin ng pasanin natin sa ating buhay. So pray strongly. Jesus began to have troubles in his mind. He prayed again. He prayed again. Importante yung again na yon. He prayed again, even more strongly. So how to pray like Jesus when mental struggles hit you? Kapag tumitindi yung struggle natin sa buhay, lalo na itong mental struggle na ito, anong gagawin mo? Kaya sinabi natin, di ba? Nung tinamaan si Lord ng severe mental struggle, big move or malaking bagay, crucial yung susunod na move niya. Kaya nga kapag nagkaroon ka ng matinding pagsubok sa buhay, crucial yung susunod na gagawin mo. It's either it can make or break you. Hindi ka maigi. Kapag may matindi kang battle ngayon, crucial yung next move mo sa magiging resulta nito sa ating buhay. Maraming mga tao, di ba, after na matinding pagsubok, may matindi rin na blessing na dumating sa kanilang buhay. May mga tao naman, after na matinding pagsubok, may matindi naman pagbagsak na nangyari sa kanilang buhay. Bakit? Crucial nga yung next move mo. After or before yung matinding pagsubok na mangyayari. But pray like Jesus when mental struggle hits you. Pray seriously. Baka ito na yung panahon na kung saan kinakailangan seryosohin mong manalangin. Kasi kapag ikaw ay nananalangin, hindi mo kausap ang pinakamakapangyarihan na tao o personalidad sa henerasyon mo ngayon. Kausap mo yung greatest man who ever lived on earth. The greatest physician. Lord and Savior ng buhay mo. Kaya napaka-importante, pray seriously. Seryosohin mo. Bakit? Seryoso ang battle mo eh. Pangalawa, pray submissively. Importante yung submission kasi nire-reveal nito yung character natin at yung conviction natin. Di ba? When trouble grows, character shows. Bakit may pagsubok na dumadating sa atin? Diyan lalabas yung yung pinaniniwalaan mo. Diyan mo mapapractice yung pinag-aralan mo. Kaya nga, importante yung may OJT tayo. Importante may apprenticeship. Bakit? Kasi doon malalaman kung talagang nakikinig ka doon sa pinag-aralan mo. Kung talagang willing ka ba talagang sumunod, doon sa tinuro sa'yo. Kaya importante ang test. Kasi test will reveal who you are. Test will reveal who you are. Dito lalabas ang conviction. Kung saan ba founded yung conviction na ito. And pray strongly. Napaka-importante. Dagdag ng panalangin. Why? Si Jesus Christ nga nananalangin, ikaw pa. Kuha mo yun. Yung mga tao nga na kung saan tinitingala natin pagdating sa spiritual life, matinding manalangin tapos tayo pa. Kaya he prayed again, even more strongly. Again, alam niyo po ba yung original word na ginamit dito sa Greek, yung Jesus began to have troubles in his mind, is the Greek word agonia. Severe mental struggles and emotions. Kaya hindi ibig sabihin na ikaw ay mananampalataya, ikaw ay lingkod ng Panginoon, hindi ka na pwedeng magkaroon ng ganitong battle. Because the strongest battle belongs to strongest soldiers. Kaya nga sila yung nagiging general. Kaya nga sila yung umangat sa buhay. Kaya lang, napaka-crucial yung susunod na gagawin mo. It doesn't mean na ikaw ay lingkod ng Panginoon. Wala nang ganitong battle. Hindi totoo yun. Huwag ka maniwala dun. Kasi kapag tinanggap natin yung ganong kasinungalingan, instead na lalo kang lumakas, instead na lalo kang lumaban, feeling mo wala akong kwentang Kristiyano, kasi may severe mental struggle ako sa buhay. Hindi. Hindi totoo yun. Nag-suffer din si Jesus emotionally and mentally. Alam mo ba, don't take mental and emotional illness lightly. Or don't take mental and emotional illness lightly. But we can trust God seriously. Hindi natin sasabihin na, hindi, wala yan. Pagpagin mo lang yan. Hindi, mabigat talaga yung battle.
hindi ito tinuturing na mahinang laban. In fact, ito isa sa pinakamatinding laban na hinaharap ng tao. Ito yung tinatawag nating mga silent battles natin sa buhay. At yung mga pinakamatitinding silent battles na yan, nagaganap sa greatest battlefield. Saan? Sa isip natin. But don't take mental and emotional illness lightly. But trust God seriously. Sa totoo lang, painful ang agony. Masakit talaga. Pero ito, makinig ka maigi. Yung pain na yan, na nararanasan natin, and even naranasan ni Jesus Christ, mabigat yan. Pag tayo nakaranas niyan, it can lead to sin. It can lead to destruction. Tignan niyo po, verse 45. When he rose from prayer, dito na ako mag-i-end. Dito din in-end itong passage na ito. When he rose from prayer and went back to the disciples, habang siya nananalangin, he found them asleep, exhausted from sorrow. Kita niya, itong mga to, hindi kausap si Lord. Yung ingay nila, hilik, hindi panalangin. Exhausted from sorrow. Kasi minsan pwede natin sabihin, hindi, intindihin natin napapagod. Tama, intindihin mo, nakakapagod. Pero ano ba, may laban ka. Dito mapapagod ka lang. Pag hindi ka nanalangin, matatalo ka. O di doon ka na lang, anong gusto mo, mapagod ka o matalo ka? O di mapagod na lang. Lahat naman na nag-champion, napagod. Ang problema, ayaw mag-invest. Yung mga tao. When he rose from prayer, he went back to the disciples. He found them asleep, exhausted from sorrow. Ito, 46, tingnan nyo. Why are you sleeping? He asked them. Pwede nilang sabihin, tulog na kayo. Nauunawaan kayo ni Jesus. Nauunawaan kayo. Nauunawaan nga ni Lord yung sitwasyon natin. Babagsak ka nga eh. Pag hindi ka nga nagbibigay ng time sa Kanya eh. Kaya sinabi ni Lord, instead na mag-compromise siya, sinabi niya, get up and pray. Pangalawang beses na itong binanggit, so that you will not fall into temptation. Diba? Pansin mo, tulog-tulog sila. Tandaan natin, hindi masamang mag-relax. Lalo na kapag stress ka. Ulitin ko hindi masamang mag-relax, lalo na kapag stress ka. Ang masama, mag-relax ka habang may battle ka. Hindi nga ng battle mo financially, tapos tutulog-tulog ka lang dyan. Gutom ang aabutin mo. Hindi ka sisinuhin ng kahirapan. Dudurugin ka niyan. Hindi masamang mag-relax kapag may battle tayo sa buhay. Kapag may stress tayo, ang masama, nagre-relax tayo sa kalagitnaan ng battle. Tumba tayo niyan. Madami na ang bumagsak dahil natutulog habang may laban. Ang ibig sabihin, tutulog-tulog sa pansitan. Nagre-relax habang may battle. Hindi ng battle mo sa buhay, Kaya nga, napakatindi ng ginawa ni Lord. Napakatindi ng sinabi niya, get up and pray so that you will not fall into temptation. Who wants to become an overcomer today? Hindi ko alam kung ano yung mga battle sa isip natin ngayon na kung saan pwedeng magdala sa'yo ng next trophy mo or pwedeng magpabagsak sa atin. Jesus began to have troubles in his mind. Ano yung next? He prayed again even more strongly. Gusto mo ba maging overcomer? Get up. Sinabi ni Lord, get up and pray so that you will not fall into temptation. Get up and call upon the name of the Lord. Ibig sabihin, muli kang bumangon, muli kang lumaban. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon. Naging malinaw sa atin, hindi porket lingkod ka ni Lord, hindi porket mananampalataya ka, wala nang battle sa ating isipan. Hindi totoo yun. Even Jesus Christ Himself experienced this severe mental struggle. Kaya lang ang tanong, paano ka manalangin? Hindi ang tanong, nananalangin ka ba? Dahil halos lahat naman ng mananampalataya, nananalangin. Hindi ang tanong, nananalangin ka ba? Ang tanong, paano ka ba manalangin? Are you praying seriously? Are you praying submissively? And are you praying strongly? Starting today. If you're this person right now, bumagsak yung prayer life mo. Bumagsak yung pakikinig mo sa Panginoon. Kaya mo narinig ito kasi gusto kang ibangon ni Lord. Gusto ni Lord maging mananagumpay ka sa buhay mo. Bumalik ka kay Lord, kapatid. Ang pananalangin, dito na nga nag-umpisa yung relationship mo kay Lord, di ba?
Kasi nanalangin ka, kinausap mo siya, humingi ka ng tawad, tinanggap mo siya sa buhay mo bilang tagapagligtas mo, Panginoon mo, nanampalataya ka sa Kanya. So ito pala yung nagpabangon sa iyo eh. Kapag nawala ito rin ang magpapabagsak sa atin. Importante ang pananalangin. Kasi dito nabibuild ang relationship natin sa Kanya. If you're this person, nakaranas ka ng pagbagsak, nakaranas ka ng pagkawasak, balik ka kay Lord. Pray that you will not fall into temptation. Sa lahat ng bumagsak dito, sa iba't ibang area ng kanyang buhay. Maybe this is your first time na narinig mo ito. Kaya mo ito ng pakinggan, gusto ng Panginoon makabangon ka. Gusto mo makabangon at maging mananagumpay, pray that you will not fall into temptation. Ngayong oras na ito, kapatid, mananalangin tayo. Mananalangin tayo. Bigay mo yung buhay mo kay Lord. Surrender mo yung will mo at yung kalooban ni Lord ang maganap. Many are the plans in man's heart, but the Lord's purpose will prevail. Magtatagumpay ang Panginoon, maniwala ka. Magtatagumpay lagi ang Panginoon. Di umangkas ka na lang sa kalooban niya sa iyong buhay. If you're this person right now and you want to submit your life, your heart, your will to God, you want to make Him your Lord, your Savior, Lord, ligtas mo po ko dito, Panginoon, sa bagyong ito ng aking isipan. Sa bagyong ito ng aking buhay. Mananalangin tayo ngayon. But make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' In name, Jesus' name, Amen. amen. Kapatid, kung pinanalangin mo ito, for the very first time, maniwala ka. Si Lord ay dumidinig ng panalangin. Mahal ka ni Jesus. Mahal ka niya. Sa sinimulan mong relasyon sa ating Panginoon, ito ay hindi isang relihiyon. Sabi sa John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Kapag anak ka ng Panginoon, meron ka ng right. Pwede kang lumapit sa Kanya, and you can call Him Abba Father. Ibig sabihin nun, source. Kapag Father, it means source. Ano man yung kakulangan mo, siya ang source. Maniwala ka. Pwede kang lumapit sa Kanya na hindi ka nahihiya. Bakit? May relasyon kayo eh. Pwede kang mahiya lumapit sa isang tao. Kahit na alam mong may kakayahan siya. Kasi wala ka namang connection sa Kanya. Pero the moment na may connection ka kay Lord, bakit ka mahihiya? Anak ka ng Diyos. He calls you His child. Lapit ka kay Lord. Ngayong oras na ito, sa mga nakakaranas ng matinding mental struggle, sa lahat may mga titinding mga battles sa buhay, lapit ka kay Lord. Lumapit ka sa Kanya. Sabihin mo ng totoo yung nararamdaman mo. Father, if you're willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. Not my will, but yours be done. Minsan lilitaw yung humanity natin. There's nothing to fear now. Pero dalangin ko, kapatid, kaslooban ng Panginoon ang laging masunod sa buhay mo. Sa mga nagsasuffer ngayon ng matinding mental struggle, mapit ka kay Lord. Surrender everything to God, knowing na lagi magpe-prevail ang Kanyang kalooban. Balik ka sa pananalangin. Balik ka sa paglapit sa Kanya. Balik ka sa paglaban. Ang susuko, kapatid. Kung may matinding battle man sa iyong isipan ngayon, lumapit ka kay Lord. Sa mga nakakaranas ng severe mental struggle ngayon, pray! Pray! Pray so that you will not fall into temptation. The moment na nananalangin ka, lumalakas ka. The moment na nananalangin ka, nagtatagumpay ka. The moment na nananalangin ka, gumagaling ka. Dahil kausap mo yung greatest physician, the greatest doctor of your soul, of your spirit, of your body.
Huwag mong maliitin yung kausap mo. Malaki ang kinalaman sa mangyayari sa buhay mo sa huling kausap mo. Sino ba ang huling kausap mo? Every fear I Sino yung huling kausap mo? I'll sing through the Halagin ko kapatid, kausap mo si Lord. Ngayong oras na ito. belongs to you. Sa'yo na nakakaranas ng battle, kausapin mo si Jesus. Fight on my knees. Kausapin mo yung makapangyarihan sa lahat. Kausapin mo yung magpapagaling sa'yo. Kausapin mo yung magpapatawad sa'yo. Kausapin mo yung magpapalakas sa'yo. Kausapin mo kapatid yung magbibigay ng pagkakataon sa'yo. Lay at your feet. I'll sing through the Binibigyan ka ng Panginoon ng kapayapaan. God. The battle belongs to you. Lord, give us peace right now. Fight on my knees. Heal this mind, Lord. Oh God. Give us victory, God, in this battle. Everything Magwagi nawa yung kalooban mo your feet. na may laban sa aming isipan. Laban sa kalooban namin, Panginoon. Belongs to you. Let your will be done, Lord. Fight on my knees. Not our will, My hands lifted but yours be done, Lord. oh God. Yours be done. Battle belongs to you. Yours be done, oh God. Every fear I Oh, Jesus. lay at your feet. Oh, Lord. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Our God, we declare that the battle belongs to you, Lord. Amin lang, Lord. Kaya naman namin lumaban eh. Pero sigurado, Lord, talo. Pwede kami namin pagpilitan, Lord. Pero sure yun, talo, Lord. So we declare right now, God, with all of our hearts and soul, that the battle belongs to you, Lord. Jesus began to have troubles in his mind. He prayed again, even more strongly. He prayed again, Lord, starting today, may battle man, Panginoon. Pinipilit man kami pigilan ng kalaban, titindihan lalo namin ang panalangin, Panginoon. Salamat po. Sorry, Lord, kung minsan, Lord, na-take for granted namin itong bagay na ito, yung basic na ito, na ikaw palang solusyon dun sa last battle namin. Na gumagawa kami sa sarili naming lakas, yung sarili naming conviction, sarili naming nararamdaman. Kaya kami bumabagsak, Lord. Pero ngayong araw na ito, salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon, Lord. Salamat sa pagpapaalala sa amin. Mas matindi pa rin ang kalooban mo kaysa sa ipinipilit namin na bagay. Lord, bilang tatay, Lord, gusto mo naman magtagumpay kami, Lord eh. Kaya Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. Mahilig kaming mamilit, Panginoon, ng sarili namin. But thank God, dahil tatay ka, nagtuturo ka, mahal mo kami, Panginoon. Lord, ibangon mo po ang bawat isa sa mga nakaranas, Lord, ng pagbagsak. Pagalingin mo po ang mga may karamdaman, Panginoon, nadulot, Panginoon, ng sariling kalooban. Lord, right now, salamat sa pagkakataon na binibigay mo. Salamat na lang, Panginoon, dahil may modelo kami na ikaw man din, Panginoon, ay dumadaan sa matinding battle sa isipan. Kaya, Panginoon, sa araw na ito, pagharian mo po ang isip na ito, Lord. Lalo kaming mananalangin, lalo kaming ma-excite na kausap ka, Panginoon, knowing, God, that you are our greatest healer. Knowing, God, that you are our greatest provider. Knowing, God, that you are our Savior. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pagpapaalala. Starting today, Lord, lalalim palalo kami sa pananalangin sa iyo. Samahan mo po kaming lagi, Panginoon. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin ang lahat ng ating napakinggan. At ngayong oras na ito, tanggapin mo ang mga pagpapalang ito. Written in the book of Numbers. Sinabi, kapatid, na kapag ito ay binanggit, every time na babanggitin ito, every time na i-declare ito ng man of God, the Bible said, receive it. And it will be yours.
Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these tremendous blessings today. In Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and amen. God bless you all. Jesus loves you so much. Behind what happened yesterday, it's today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, it's today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, cause today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad